po namin sa inyo, sa iyong mga kamay. Ang lahat ng bagay nilalagak namin sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Bahala ka na. Bahala ka na sa amin, aming Diyos. Praise His holy name. Unto Him arise and sing, singing Come on, let's worship the name of Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Continue praising the name of Jesus. He's the God of man. He deserves the highest praise. Filled with love
are so good. You are so faithful. Napakabuti mo pa. Simula noon hanggang ngayon, tapat ka, hindi ka nagbabago. Hanggang ngayon, nagpapagaling ka. Hanggang ngayon, nagsusunod. Lahat po ng Kristiyano ay hinahanap ng Panginoon sa oras at araw ng gawain. Ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon makita tayo po ay buong pusong nagpapakumbaba dahil bakit hindi po biro-biro ang ginawa niya sa atin noon tayo po ay kanyang niligtas. Pag ikaw ay nananatili despite the struggle, para kang ginto na kahit ilagay ka sa flaming fire, paglabas ikaw ay purong-purong ginto because hindi mo hinahabol ang things. Ang hinahabol mo ay yung komendasyon in the Spirit, in the realm of the Spirit, signed by the Holy Spirit. Ang pagsiserve ng basta makaraos lang sa ministry ay hindi po nagbibigay ng integrity sa ating sarili at sa ating, lalo sa ating ministry. Wala kang integridad pagka ganun po ating pagsiserve. Makapag-serve lang, ayos na. Makaraos lang ang pagsiserve, okay na. Wala nang problema. Hindi po ganun yun. Ang spiritual success, ang public favor, ang divine health ay hindi po nangangahulugang na immune na po tayo mula sa dangers of pride. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in ngayon na makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat, at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Alright, bago po tayo magsimula, batiin mo muna ang katabi mo, sabihin mong magandang umaga sa iyo. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat kahit na ganitong panahon, nandirito po tayo at alam po ng Panginoon na ang kanyang pagtuturo sa atin ay hindi po mawawala ng kabuluhan, na alam natin kung ano pipiliin natin na gawin sa tamang panahon, sa tamang oras, at tamang araw. Amen. Praise God. So ito po ay tamang araw, tamang oras, panahon na tayo po ay nagkakaisa ngayon para itaas ang ating Panginoon. Alam po ba ninyo, libo-libong angel daw ang nagagalak sa isang tao na magkaroon ng kaligtasan. What more sa atin na nakikita nila na sama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang mga angels. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ang mga angels. Alam naman natin, pag nagagalak ang mga angels, may blessing na padating sa atin. So, sabihin mo sa katabi mong, antayin mo, nasa iyo na yan. Alright, magbasa pa tayo ng ilang talata sa Biblia. Hebrews chapter 13, verse 15. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So yan po ay kalooban ng Diyos
na tayo pong mga anak ng Diyos na kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay nandirito po upang magbigay po ng papuri sa ating Panginoon. Sabi, sacrifice of praise. Amen. Ng ating mga labi para po mapangalagaan natin ito na masasama ang lumalabas dito, lagi tayong magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Sapagkat bakit? Wala pong ibang tayong maibabayad sa Panginoon sa kanyang dugo na binuo sa cross of Calvary, kundi ang tayo po ay patuloy na magpadala ng pasasalamat sa ating Diyos. Iyuko natin ang ating mga uluang. Let us pray. O dakilang Ama, napakabuti mo po sa amin. Alam po namin, O Diyos, na kung wala ka ngayon sa buhay namin, nasan na kami? At alam namin, Lord God, na unti-unti, isa-isa, na kami po ay tinuturuan mo ng iyong dakilang kalooban. Bagamat ang bawat isa sa amin ay dumaan o dumaraan sa mga pagsubok na nahihirapan, pero nandito pa rin at makikiisang maghandog sa iyo, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Ama, ang aming sacrifice of praise. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga pasasalamat. Hinihiling namin ang kamay mo na iunat mo sa bawat isa. Ipandong mo ang kamay mo sa bawat isa. Basbasa mo po kami sa aming pong layunin ngayon na kayo po ay aming pasalamatan, aming lulatiin, O Diyos. At dalangin namin, Lord, na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo po ang manguna sa gawain ito. At pakapuspusin mo ng Espiritu Santo ang lugar na ito, Lord God. At sama-sama namin tinataas sa inyo ang aming beloved Bishop. Tulungan mo po siya sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Alam namin, Lord, na marami kang tinago sa kanyang puso. Palabasin mo sa kanyang mga labi. Sa iyo po lahat ang kapriyan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. In Jesus we believe, church. Come on, let's raise up our hands. Though the world caved in around us, we will still hold on to you, Lord. Say, would you believe me if I said we are the ones who can make the change in the world today? Would you believe me if I said that all of the dreams in your heart can come true today? Yeah, would you believe me if I said that life can be all that you want it to be today? Yeah, yeah. Hey, and if I had wings I would fly, all that I need, you are. If the world caved in around me, to you I still hold on. 'Cause you're all that I believe, and the one that created me, Jesus, because of you. Say, I'm free. Sing, church, would you believe? Would you believe me if I said that God can make miracles happen today? Say, yeah, yeah. Would you believe me if I said that you don't need to wait for the answers before you step out in faith? Would you believe me if I said that nothing is ever impossible for God? Yeah. If I had wings I would fly, it's all that I need, you are. If the world caved in around me, to you I say hold on. 'Cause you're all that I believe, and the one that created me, Jesus, because of you. Say, I'm free. Just live your life. Just live your life with God inside. You won't regret one moment of it. Just give all that you can for God, for God. You say, if I had this all that I need, you are. If the world can't turn around me, to you I still hold on. 'Cause you're all that I believe, and the one that created me, Jesus.
this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. We're just like little lambs, surrounded by the wolves, but I won't have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high, my voice about to sing. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. This kingdom is eternal, and this dominion shall prevail through all generations. Hallelujah! I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are the living God, your kingdom will remain forever, it will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Let's keep on worshiping our Lord Jesus.
trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Diyos ng buhay, salamat po Panginoon sa umagang ito at muli kami humingin habag sa iyo Panginoon. At tulutan mo, O Lord, na ikaw mismo siyang mangusap sa amin, manguna sa amin, O Lord. Ikaw ang dumaloy sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo, O Diyos. At anointing mo patung sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa umagang ito, maging sa lahat na nanonood sa television, Lord. Pataluin mo ang power ng pangalan mo, Panginoon, sa araw na ito at tulutan mo malaman namin kung gaano kahalaga ang iyong pangalan sa amin lahat, Ama. Salamat, Lord, sa kami ng tagumpay sa araw na ito na matutugunan ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, Ama. Salamat na marami, Lord, and this way us in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, po rin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord at muli pagpalain tayo ng Diyos. Salamat po sapagkat kahit medyo umuulan ay nandirito tayo. Medyo bumabaha ay nandirito po tayo. Kaya hanggat may ganito tayo, may pagtitipon tayo, samantalahin po natin. At isang malaking kalakasan para sa atin po na tayo po ay magkita-kita every Sunday, every GBS, nagkikita tayo sa online, at sa ibang mga gawain po natin. Napakahalaga po noon. Kaya yung ating pagdalong ito ay isang mahalagang bagay uli para sa atin lahat. At naniniwala ako sa araw na ito, mga kapatid, ay may tuturo sa atin ang Lord na dapat matagal na natin ginagawa. Ginagawa natin noon, pero ngayon po nagsubside hanggang sa hindi na po nagagawa na marami sa atin po. Kaya marami sa atin talunan po tayo. Pero huwag tayong pumayag po. Kailangan lahat tayo ay panalo. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos po tayo. The book of Acts chapter 3 verse 1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Pag sinabi 9th hour, 3 p.m. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms those who entered the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, asked alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us."
So he gave them his attention, expecting to receive something from them. And then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And our subject today is entitled, "The Disciples' Faith in Jesus' Name." Part 7 po tayo na "Make them my disciples." You may all be seated, please. Now, my brothers and sisters in Christ, there is one thing that Christians neglect, ignore, or maybe forget. It is one of the most effective weapons we have as Christians. Now, many Christians would have been healed or experienced a miracle from God or blessed by God, but because of neglecting and disregarding in using this thing, they failed. They failed to enjoy the great benefit of God. Because for your information, dapat po lahat ng Christians ay nai-enjoy natin ang benefits ng ating Lord, na marami po. And this is using the name of Jesus in any circumstance. That we may observe that the disciples of Christ were totally dependent and had relied and used the name of the Lord Jesus Christ. Why? Now, for your information, the Old Testament, a name was not only an identification, but it was an identity as well. Pag sinabing pangalan, identity ang nandoon po. And many times, a special meaning was attached to the name. Katulad ng example sa si Nabal o Nabal, siya po kung tawagin ay fool, Nabal pero fool, ang sabihin po, as si Jacob ay supplanter. Now, throughout the scriptures, God reveals Himself to us through His name. Sa magitan ng pangalan niya, ni-reveal po niya o siya ay in-reveal yung sarili niya sa atin po. Now, the meaning of name Jesus in Matthew 1:21. "And she bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save." Jesus, for he will save his people from their sins. Now, for your information, Jesus means Yahweh saves us, or Yahweh is salvation. Now, in Hebrew and Aramaic, it is Yeshua. Yeshua, when translated in English, is Joshua. Yung Joshua naman, from English, pag translate sa Greek ay Jesus. Ang sabihin po, ang Jesus po, pag translate sa English, ay Jesus po ang pangalan. So in other words, dito natin makikita na yung name na Jesus po ay hindi basta name po, kundi ito ay name ng Old Testament God na walang iba kundi ang God the Father, Jehovah, or Yahweh. Yahweh means salvation and Jesus means salvation. In other words, salvation is always in the name of Jesus Christ. In Matthew 1:21, forgiveness in Jesus' name. In the book of Acts 10:43, healing in His name in Mark 16:17-18. And also miracle in His name in Acts chapter 3, na siyang tatalakayin po natin. Praying in Jesus' name, John 14:14. That's why in Colossians 3:17, Paul says, whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Now, in Exodus 3:4, this is what Moses said. So when the Lord saw that they turned aside to look, God called to him from the midst of the bush, Moses, and said, Moses, Moses, and he said, here I am. To cut the long story short, Moses was called by God para ilabas ng Egypt ito pong Israelites. Verse 13,
Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you, and they say to me, what is his name? Anong pangalan mo, Lord? What shall I say to them? Sumagot ang Lord. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am. My name is I am, has sent me to you. And verse 15, moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. My name is I am forever. And that's what God the Father said in the Old Testament. And this is my memorial to all generations. Now, Old Testament, Jehovah said, Yahweh said, my name is I am. John 8:24, Jesus said, therefore I said to you, that you will die in your sins, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Meaning, the I am in the New Testament is none other than the Lord Jesus Christ. That's why He said, I am the bread of life. I am the first and the last. I am the beginning and the ending. I am the door. I am the good shepherd. I am the lily of the valley. I am He, or I am Jehovah. I am Yahweh in the Old Testament and Jesus in the New Testament. And there's only one God, and He is Yahweh in the Old Testament and Jesus Christ in the New Testament. Sa New Testament, Jesus, 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 Jesus ang name ng ating God. No other name given under heaven that people may be saved. And it is the name of Jesus Christ. Andyan ba kayo? And that name is in you. In you. In you. In you. In all of us. Nasa atin lahat. Why? Colossians 2:12, buried with Him in baptism. Buried with Him in baptism in Jesus' name. Not in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, but in Jesus' name, in which you also were raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. Galatians 3:27, for as many of you, Galatians, and to God be the glorians, as were baptized into Christ, baptized in the name of Jesus Christ, had put on Christ. Binihis natin si Lord na mabaptize tayo ng in Jesus' name. Woo! Tuwing lalakad ka, kahit saan ka lumakad, nakabihis sa'yo ang Jesus Christ. Kahit saan ka pumunta, nakabihis sa'yo ang Jesus Christ. At saan ka nandun, nakabihis sa'yo ang Jesus Christ. Nasa yung pangalan, Jesus Christ. Nasa'yo, 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 nasa inyo lahat, nasa atin lahat. That's why you can rely, you can depend on that name like the disciples. Why? Because it is the name of the only one God in the Bible. Nasa'yo at nakabihis sa atin po. The God who created the heavens and the earth, nasa atin yung pangalan na yun, nasa atin po. That's why in Psalms 20 verse 7, some trust in chariots, some in horses, but we children of God, trust in the name of the Lord our God. Ay, how I wish na sana na naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Na hindi ka basta tao. Ikaw yung tao na nakabihis sa'yo, yung pangalan ng Diyos na gumawa ng langit at lupa, yun na nakabihis sa'yo.
Praise the Lord. That's why mga Israelites, Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord, that's why the righteous run to it and are safe. Yun daw mga anak ng Diyos, dun tumatakbo sa pangalan ng ating Lord. In other words, the name of the Lord is God Himself. Pag sinabi ng name of God, yung mismong God yun. The name of the Lord is about His character, His majesty, His sovereignty, His power, His attributes. That's why you can depend on it. Kaya pag sinabing Jesus Christ, nandun lahat ang karakter ng Diyos, pati power ng Diyos na nakabihis sa atin. Woo! Kasi nakikita niyo yung base yung damit lang natin. Hindi ito. May spiritual na pangalan na nakabihis sa atin na bit-bit natin kahit saan tayo nandoon. And that name is Jesus Christ. Jesus Christ, the superstar. Woo! Now, let's go to the topic. Nag-introduction pa lang tayo. Now, ito na. In Acts chapter 3, we're going to see how the disciples depend and trust in the name of Jesus Christ. Acts 3, 1-3. Now, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Pag sinabi 9th hour, meron tinatawag na 3rd hour, ibig sabihin po 9 a.m. Meron pong 6 hour, ang ibig sabihin ay 12 noon. Pag sinabi 9 hour ay 3 p.m. Ang ibig sabihin po. Alam niyo ibig sabihin nun? Ang prayer time nila sa temple, meron silang alas 9 o'clock, 12 noon, 3 p.m. At yung tatlong yon, inaatenan ng mga apostoles. Yung tatlong prayer meetings na yon, inaatenan nila lahat po yon. Now, and a certain man lame from his mother's womb was carried home. They lay daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. And who, seeing Peter and John about to go into the temple, ask alms. Humingi siya ng limos. Palimos ka po, Peter, John, kung kilala nila, o mama, palimos. Yun ang kanyang nasa mind. Yun ang kanyang mindset, palimos. Verse 4, and fixing his eyes on him with John, Peter and John, yung mata nila, finix nila doon sa lumbo, and said, look at us. Tignan mo kami. Now, the layman was wondering, ibig sabihin, anong bago sa inyong dalawa? Araw-araw dumadaan kayo dito. Parang lang kayong pangkaraniwang tao. Wala na kumakita, hindi pangkaraniwang sa inyo para sabihin mong, look at us. Ba't kailangan tignan ko pa kayo? Magbibigay lang kayo ng limos. Pero sabi na, look at us. Verse 5. And so he gave his attention. Bagamat nagtataka siya, binigay niya yung mata niya dito kay Peter and John, expecting to receive something from them. Doon sa lumpo, wala namang mawawala. Sige, tignan kita. Tumingin siya kay Peter and John. Iniisip niya, sige, baka lilimusan mo ako. O, ang dalas mong dumaan dito, hindi mo ako nililimusan eh. Buti ngayon, hindi ka nakuripot ngayon. Ito, lilimusan mo na ako. Yun ang nasa mind ng lumpo. Without knowing that on that day, the greatest miracle would happen to him unexpectedly. Na ang lesson dito po, for so many years, itong lame man na ito ay umaasa na lang
sa mga coins na bibigay ng mga dumadaan doon. Gumaling, surrender na siya. I-bless, surrender siya. Yung sabihin natin, umasenso, surrender na siya. Wala na siya, ayaw na niya. Doon sa ganung bagay. And how many of us, we have this kind of mentality? Sa sakit, wala na, surrender na. Lalo hindi tinutugulan, Lord. Sa financial, wala. Sa finances, wala na rin. Difficulties in life, surrender na rin. Ano doon, makikita mo, nalulungkot, nalulupay-pay. All your problems, surrender na rin. Basta akin, ano sabihin nun? Kasi ang tagal sumagot ang Lord. Yan nangyayari sa atin po, andun dalawang kamay nando doon. Ibig sabihin nun, you accept defeat. Tinanggap mo ang pagkatalo. Na sa isang believer po, yan ang wag na wag niyang tatanggapin. Sapagkat anuman ang mangyari sa iyo, mabuhay ka't mamatay ka, panalo ka, wala kang talo sa ating Diyos. And I can feel, marami sa atin dito, humihina na ang faith mo. Marami sa atin dito, humihina ang faith mo, lumalamig ka na, dahil hanggang ngayon hindi ka tinutugon ng ating Lord. Without knowing that something great is about to happen to you. Or something great is coming your way. Na hindi mo alam. Ang Lord nakangiti lang sa'yo. Pero kung ano doon, lupay-pay ka na, doon, nanghihina ka na, hindi mo alam, may magandang darating sa'yo. Sino-sino naniniwala, may magandang darating sa'yo? Naniniwala ba kayo? Ulit ko tanong. Sino-sino naniniwala, may magandang darating sa'yo? Ako, naniniwala rin. Ulitin natin tanong. Sino-sino naniniwala, may napakagandang bagay na darating sa'yo galing sa Diyos? Pati kayo nanonood sa television, pinasasabi ng Lord. Maaari nanghihina ka na, nalalamig ka, nalulupay ka, pero hindi mo alam. There's something great coming your way. I don't know what it is, but my God, our God knows it very well. Alam niya kung ano yun, darating sa atin na yun. Sa panong paraan. In what way? Verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ, Nazareth, rise up and walk. Enumerate natin. Sabi ng beggar, Mama, pengi po. O sige, tingnan mo kami. Opo, sige po. Alam ko, bibigyan niyo ako ng coins. Yun nasa isip niya. Pero sabi ni Peter, silver and gold, we do not have. Wala kami niyan. Meron kami, pang-survive lang, pero yung pagbibigay sa iyo, marami, wala kami niyan. Yung mga dumadaan dito, especially mga rich people, mga dignified people, marami silang silver and gold. Ako, sabi ni Peter, ako, wala. Wala ako. But what I have, I give you. Kung ano yun nasa akin, bibigay ko sa iyo. At tityakin ko sa iyo lumpo. Yung mga dumadaang mahiyaman na yan, mga kilalang tao na yan, maraming silver and gold na yan, na dumadaan dito, wala sila nung meron ako. Wala sila yan. At yun din ang tandaan natin lahat, Christians. Kahit ganong kayaman pa yung kaharap mo, wala kay Lord. Kahit ganong kasikat siya, pati kayo nanonood sa television, ano man ang posisyon mo, ano man ang kinilalagyan mo, gaano ka mang kayaman, pero wala kay Kristo, wala ka. Nung nasa akin, wala ka nun. Wala ka nun. Ako meron, ikaw waray. Siguro nagtaka yung lumpo. Ano yung meron ka? Ano yung bibigay mo sa akin? Ano yun?
Tingin, 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 tingin. Tingin siya. Sabay salita si Peter. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay, listen to me, saints. Ibig sabihin po noon, ganun sila kakumpiyansa, ganun sila ka-bold, ganun nila pinahahalagahan, ganun sila sumasandal, ganun sila katiwala o nagtitiwala na gamitin ang pangalan ng Lord. Ganun katindi yung pagsandal nila sa pangalan ng ating Lord. Kaya kahit walang pera sila, itong mga disciples, hindi mo makita ng lulupaypay. Sa ating karimatan mo, ba't ka nalulupaypay? Walang pera. Sila walang pera. Silver and gold, I do not have. Pero hindi ako nalulupaypay. Masaya ako, tsaka malakas ako. Malakas ako, malakas ako, malakas ako, malakas ako. Why? Meron ako nang wala ka. Alam nila na meron sila. Nakaramihan sa world, sa tao sa world, wala sila niyan. Pero ikaw meron ka, siya meron siya. Kaya ganun siya. And how I wish na sana ganun tayo. Kaya may pera ka, wala kang pera. Kaya may sakit ka, wala kang sakit. Kaya malakas ka, kaya mahina ka. Nando doon tayo, alam mo sa sarili mo, yes, wala ako lahat niyan. Wala pa akong kagalingan. Wala pa akong pera. Hindi pa dumarating ang pera ko. Pero malakas pa rin ako dahil alam ko, meron ako na wala ka. Meron ako na wala ka. Meron ako na wala ka. Meron ako na wala ang lahat ng tao sa world. Meron ako. And that is in the name of Jesus Christ of Nazareth. Biro mo pangalan lang, kumpiyansa na sila. Wala pang word of God. Kumpiyansa na sila. Sa atin may word of God na. May Holy Ghost pa. May name of Jesus Christ pa. Nangihina ka pa din. Wow! Madalas malimutan mo that you have a name above every name. Nalilimutan mong nasa iyo. And we have that name, brothers. We have that name, sisters, brethren, saints, church. Meron tayo niyan. We have the name of Christ. Because we were all baptized in the name of Jesus Christ. Sino-sino baptized in Jesus' name? Taas ang kamay. E di nakasuot sa iyo yan. Takot na takot ka, nakasuot sa'yo, Jesus Christ nakasuot sa'yo. Nag-aalala ka, Jesus Christ nakasuot sa'yo. Nag-aalala ka, Jesus Christ nasa'yo. Nag-aalala ka pa. Oh. Why? Madalas ay hindi. Nalilimutan mo. Nadala mo at nasa'yo ang pangalan ng ating Lord. Sa mga disciples, wala akong pera sa busa. No, nasa aking pangalan ng Lord. Ganun ang panlaban nila. Yung pangalan ng Lord, ganun sila nakasandal sa pangalan ng ating Lord. Yan ang disciples ng ating Lord. Iba sa atin pag may sakit, di ba, takot na takot tayo. Natatakot ka, why? Nalilimutan mo, nasa yung name. Kanya nga, inalaw ng Lord yung name sa'yo para, yung sakit na yan para gamitin mo yung name eh. Kasi kung wala ka sakit, sa mo gagamitin yung name pagdating sa healing. Eh di wala. Ay inaalaw ng Lord ngayon yung sakit para gamitin mo yung name na yan na nasa iyo. Nag-aabang lang yung name na yan na nasa iyo. Na pirming nasa iyo. At yung power niya nasa iyo. Yung power ng name nasa iyo. Verse 7, verse 8. And
And he took him by the right hand and lit him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Binanggit lang yung in the name of Jesus Christ. Mula sa pagkabata, lumpo na yun. Mula sa pagkabata, hindi makatayo yun. Mula sa pagkabata, walang lakas yung paa, walang lakas yung tuhod, walang lakas yung hita niya, walang lakas yung kanyang lower part, walang lakas. Sa isang banggit lang, in the name of Jesus Christ of Nazareth, dumahaloy na yung lakas sa kanya dito, dumahaloy na, pumunta na sa kanya. Pumunta raw sa feet, tapos sa ankle niya, sa bones niya, tinanggap yung strength. Tapos ano nangyari? Verse 8, and leaping up, tinaas siya, stood and walked, naglakad na. Yung lumpo, naglakad na kayon. Enter the temple, pumasok pa ng templo. Siguro pinasok ni Peter, halika, pasok ka sa templo. Lakad siya, pasok. Pagdating sa loob, hindi na walking. Gano'n na siya, walking and leaping and praising God. Grabe, lumpo to, lumpo. Ito lumpo, ito ngayon nagtatatalon dito, nagsasasayaw sa loob ng templo. Lalo ka na, ikaw ang templo, dapat ikaw sumayaw eh. Praise the Lord. Kasi nababasa natin, pero hindi natin nakikita yung meaning. Yung necessity, yung importance, hindi natin nakikita. Yung significance, hindi natin nakikita. Basa lang tayo ng basa, pero hindi mo nakikita. Kung gaano katindi yung in the name of Jesus Christ of Nazareth na yun, hindi mo nakikita. Otherwise, kung nakikita mo, hindi ka ganyan. Kung nakikita mo, sigurado malakas ka ngayon. Kahit anong mangyari sa'yo, malakas ka ngayon. Hindi ka maghihina, hindi ka manlulupay pa, hindi ka manlalamig. Pirmi kang doon. Yung excitement sa'yo, doon. Yung lakas sa'yo, doon, pirmi. That you know, na nasa iyo yung name na yan, na wala sila, pero ikaw meron ka. This was the first miracle by the Church of God in the New Testament. Now in verse 9 and 12 says, and all the people saw him walking and praising God. Next. And they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. Kilala nila, ito yung lumpo, lumalakad. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Nagulat sila ngayon nung makita nila. Ngayon next. As the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them. Takbo sila kay Peter, kay John, takbo sila. In the porch which is called, yung porch po parang veranda, which is called Solomon's, greatly amazed. Takbo lahat kay Peter, doon sa preacher, takbo sila. Eto na. So when Peter saw it, he responded to the people. Teka, sandali. Man of Israel, sandali lang. Kung sa ibang mga preacher yan, ako nga, nag-pray ako, gumaling siya. Ako nag-pray, gumaling siya. Oh yes, ako nag-pray yan. Oh. Sino pa gusto mo pray? Sige, halika kayo. $1,000, gagaling kayo. Yun ang sabi ng iba, nakikita ko. Pagpadala kayo ng $1,000 at sigurado kagalingan ninyo. Imagine that. Hindi naman sinabi ni Peter, silver and gold I do not have. Please give me some of your silver and gold at pagagalingin kita. Hindi sinabi. Silver and gold I do not have. But what I have, I will give you. Wala na ako. Magbibigay pa ako sa'yo. Pero ibabibigay ko sa'yo. Binigay yung pangalan, lumakad. Eto na. Gusto ko yung silang idol. Or, why look so intently at us? Bakit yung kami tinitinan ng ganyan? Do by our own power or godliness, we had made this man walk? Akala nyo ba dahil sa amin, kabanalan namin, dahil sa amin, kanya gumaling yan? How I wish sana lahat ng preacher ganito. Pag nag-pray sa mesa kay Lord, pag nag-pray kay mesa, to God be the glory. Gumaling, to God be the glory. Gumaling, to God be the glory. Hindi ikaw.
Yun ang sabi niya, hindi kami. Hindi pala kayo. Sino? Verse 13. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers glorified His servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate when he was determined to let him go. Ano sabihin doon? Sino? Bakit kayo gumaling? Hindi pala kayo. Sino nagpagaling? Sino? Paano gumaling yan? Next. In His name. In His name. Through faith in His name. Hindi basta in His name. Inulit eh. In His name has made this man strong. Hindi eh. In His name. Through faith in His name has made this man strong. Ibig sabihin nun, yung pananampalataya sa pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa taong yan. Ito'y magmamalaki kayo ako. Dahil ang tindi ng pananampalataya ko, dahil gumaling ako, magmamalaki ko. Hindi pa rin. Why? Yes! The faith which comes through Him. Sa Kanya din ang galing. Yung faith na yun, hindi sa'yo. Kaya wala ka pa rin. Ipagmamalaki. Sa Kanya lahat. Sa Kanya ang faith. Sa Kanya healing. Ano tayo? Wala. Sabi sa katabi mo, wala. Has given him this perfect soundness in the presence of you all. Sa pangalan siya gumaling, faith in Jesus' name. That's the problem without sense. Sa atin lahat. We use the name of Jesus Christ but without faith in that name. Pag may sakit ang faith natin sa gamot agad, sa doktor agad, wala masama. Wala masama. Ang Lord, naghanap ng doktor sa Jeremiah. Nasaan yung mga physician dito, sinabi niya gano'n. So gumagamit ang doktor ang Lord. Pero dapat po, hindi muna yun. Dapat ang una yung faith mo dun sa pangalan ni Jesus. Pag-pray mo agad yung sarili mo in the name of Jesus Christ, Lord. Hindi ako papayag, Lord, na may karamdaman ako, Lord. Hindi ko papayag, Lord, na pirmay kong mahirap, Lord. Hindi ako papayag, Lord, pirmay kong gibit, Lord. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Binabanggit ang faith ng Lord without fear, without doubt. Kasi tayo in Jesus' name pero may fear. In Jesus' name may doubt. Without confidence. Ano result? Wala. In the name of Jesus Christ, ano result? Wala. Why? Faith in His name. Wala tayo nun. Dapat talaga ganun. Lalo na pag nagtatagal ang tugon ng Lord, yan na tinitignan ng Lord. Nananampalataya ka pa ba? Umaasa ka sa pangalan ko? Nagtitiwala ka pa ba sa pangalan ko? Ganyan, hindi ako sumasagot yun. Nagtitiwala ka pa ba? Minsan talaga matagal. Sometimes it takes years. Para nasagot sabihin natin na talagang bago sumagot ang ating Lord. Taon. Why? Tinitignan niya kung may faith ka pa rin dun sa pangalan niya. But if you will use that name Jesus with boldness, with confidence, with courage, with total trust, and with faith in His name, Jesus, you will see the power, the majesty, the sovereignty, and the uniqueness, and you will see that the name of Jesus Christ is not only the name of man, but it is the name of God in the Old Testament, the only one God of the Bible who created the heavens and the earth and all that is in this world. Praise the Lord! Yun yung pangalan na yun! Praise the Lord! Maging kumpiyansa ka lang. Gamitin mo. Maniwala ka. Manampalataya ka. Na yan name na yan. May power yan name na yan. The name ng God yan. Nung una, ganyan tayo. Ba't ngayon, sumubside? Yan ang tanong. Bakit? You know why? Acts 4, 1-2. Now, sa 4 na tayo. Kanina 3. As they spoke to the people, the priest, ayan na, the captain of the temple, the Sadducees, came upon them, next, being greatly disturbed. Imagine. Imbis na humanga, na-disturb sila. In Jesus' name, gumaling, na-disturb.
that they taught the people and preached in Jesus the resurrection of the dead. And it came to pass on the next day, ayan na, kinabukasan, the rulers, the elders, the scribes, Annas and high priest Caiaphas, John, Alexander, as many as were of the family of the high priest, take note, family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Nagtipon-tipon sila ngayon. Ay, sabi ganon. And when they had set them in the midst, halika kayo dito. Oy, disciples, halika kayo dito. They asked, by what power? Teka. Hindi power. By what name have you done this? Una, power yung ginamit eh. Sa kaninong kapangyarihan, hindi kapangyarihan. Sa kaninong pangalan ang ginamit ninyo at lumakad yan, lumpong yan. Now, next. Then Peter, filled with the Holy Spirit, ano siya? Filled with the Holy Spirit, ano siya? Filled with the Holy Spirit, titsakin ko sa inyo lahat. Pag puno ko ng Espiritu Santo, hindi mo malilimutan yung in the name of Jesus Christ. And said to them, rulers of the people, elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well? Kung kami hinahatulan sa paggawa namin mabuti dito sa wala ng pag-asang taong ito, let it be known to you all, kayo lahat, kayo mga high priest, kayo mga pariseo, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, by the name of Jesus Christ of Nazareth, grabe, yung matataas na mga religious leader ang kaharap nila, sinisigaw pa rin, hindi natatakot. By the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before you whole. Kanya gumaling nga sa pangalan ni Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name. Anong pangalan? In the name of Jesus Christ. Anong pangalan? In the name of Jesus Christ. Anong pangalan? In the name of Jesus Christ. Verse 13. Now, when they saw the boldness of Peter and John, silang dalawa yun and perceived that they were uneducated and untrained. Maari silang uneducated pagdating sa secular. Kasi sila po mga fishermen. Maari na bang oo. Untrained, yes. Pero pagdating sa spiritual, educated sila, learned sila, at well-trained sila ng ating Lord. And they marveled. And they realized that they had been with Jesus. Next verse. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. Pag gumawa ng miracle ng Lord, wala kang masasabi. Wala kang maidadahilan. Wala kang maibubutas. Next. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to this man? Ano gagawin natin dito sa in Jesus' name na in Jesus' name itong mga ito? For indeed that a notable miracle has been done through them is very evident. Kitang-kita to all who dwell in Jerusalem. And we cannot deny it. Hindi natin pwede i-deny yan. Anong gagawin natin ngayon? Nag-usap yung mga pariseo. Anong gagawin natin ngayon? Sa in Jesus' name na yan. Anong gagawin dyan? Next. But so that it spreads no further among the people, para hindi na kumala dyan, let us severely threaten. Tinapot na. Threaten them that from now on, they speak to no man in this name. Ganun katindi ang demonyo na ayaw niyang babanggitin natin ang name of Jesus Christ. Okay, listen to me now. Application. Sa ngayon, yan ang problema ng maraming churches. Sana nanonood kayo ngayon. They pray in Jesus' name. They ask in Jesus' name.
They declare their faith in Jesus' name. They cast out evil spirits in Jesus' name. But they don't want to baptize in Jesus' name. Bakit lahat payag ka pagdating sa in Jesus' name? I baptize you in Jesus' name. Hindi yan. Hindi yan. Dapat in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Oh, bakit ayaw mo ng in the name of Jesus Christ? Kasi sinabi ni Christ, Matthew 28:19, baptize in them in the name Father, Son, Holy Spirit. Yun ang sabi niya. Ibig sabihin nun ay ayaw nila. Gusto nila Father, Son, Holy Spirit. Samantalang ang application nito, ang execution nito, in the name of Jesus Christ. Pag nagbaptize ka in Jesus' name, may threat. Ano ang threat? Mga kulto yan. Tatawagin ang kulto pag nagbaptize ka. Kulto ka. Kulto, 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 kulto. Dahil nagbabaptize ka in Jesus' name. So lahat pala ng disciples, kulto dahil nagbaptize in Jesus' name. Bigay niyo sa akin isang verse lang sa Bible na ang disciples nagbaptize in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Isang verse lang. Execution ang sinasabi ko, hindi utos. Matthew 28:19, command. Execution, Book of Acts. Saan dyan nakalagay sa Book of Acts? I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Wala po. Puro baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Cornelius, I baptize you in the name of Jesus Christ. Si Lydia, I baptize you in the name of Jesus Christ. In jailer, I baptize you in the name of Jesus Christ. Samaritan, I baptize you in the name of Jesus Christ. Disciple of John the Baptist, I baptize you in the name of Jesus Christ. Puro name ni Christ. Walang Father, Son, Holy Spirit. Pag sinabing baptism, it is only in the name of Jesus Christ of Nazareth. No less, no more. In other words, they hinder. Hinihinder nila ang baptism in Jesus' name. Pinipigilan nila ang baptism in Jesus' name. Ayaw nila in Jesus' name. Lahat gawin nyo na in Jesus' name. Huwag lang baptism. Why? Because baptism, ang sabi nga nun, Acts 2:38, repent and be baptized for the remission of sins. In the book of Luke 24:47, ano sabi ng Lord? Remission of sins must be done in my name. Alam nila gano'ng ka-importante ang baptism. Pero ayaw nila, hindi importante yan, hindi importante yan, hindi importante yan. Why? In Jesus' name kasi. Ayaw nila ng in Jesus' name baptism. Kayo nagpabaptize, Father, Son, Holy Spirit, tanungin yung preacher nyo, bakit hindi in Jesus' name? Malaking pagkakamali po yan, baka hindi nyo alam. Malaki po. Pasalamat kayo dahil napuntahan yung church, nagbabaptize in the name of Jesus Christ. Ano ba sabi nila? Hindi naman lahat sila. Yung iba sa kanila, ano sabi ganon? Yan daw ikang healing tsaka miracles para lang sa mga apostoles yan. Ngayon, wala na yan. Wala na healing, wala na miracle. Tanong, naniniwala ba kayo na si Kristo nasa atin? Pangalawang tanong, ano ngayon ang gagawin ni Kristo sa atin? Si Kristo ay nasa atin para tayo maging banal, para tayo maging righteous, para tayo maging kagalang-galang, para gumanda ang ugali natin, para magbago tayo, para sa ganun maging holy tayo talaga, at maging katulad tayo ni Kristo. Tama? Yes, tama. Paano ngayon meron may sakit? Brad, pag-pray kita in Jesus, pag-pray mo ko, please, pag-pray mo ko in Jesus, pasensya ka na. Nasa akin si Kristo, hindi para magpagaling, hindi para maging banal lang ako, maging maayos ako, maging righteous ako. May sakit ako tumigil na daw yan Sa apostoles lang daw yan. Hindi kami kasali dyan. Gisingin mo na lang, buhay mga apostoles, papray ka na lang sa mga apostoles. Imagine that. Ibig sabihin, yung Jesus Christ na nasa atin, limited. Limited, hanggang doon ka lang sa kabanalan, Christ-likeness, hanggang doon ka lang. Pagdating sa miracle, no. Pagdating sa healing, no. Yun ibig sabihin nun. Nila. Pero sa atin, hindi. Sabi nila sa apostoles lang daw. Tingnan nga natin.
Sabi ni Jesus. Mark 16, 17, 18. And these signs will follow those who believe, those who believe, those who believe, those who believe. Sa lahat na naniniwala. Sino-sino naniniwala? Eh di sa'yo yan. In the name, they will cast out demons, they will speak in new tongues. 18. They will take up serpents. If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. Sino? Apostolos lang? Those who believe. Ngayon, pag kayo maingay, para alam niyo, may panlaban sila dyan. Sa original manuscript, wala yan. Wala yung Mark 16:16 hanggang verse 18. Wala sa original yan. Bakit mo nalaman? May nakakita ba ng original? For yung formation, wala na pong original. Puro copy of copies na lang po yan. Importante dyan, yung way of salvation natin at saka yung Godhead natin, tama talaga. Nakukuha nyo? Yes, I believe. Yung intense ng healing ngayon and miracle, hindi na katulad nung dati. Nag-subside, medyo nag-subside. Pero meron pa rin hanggang ngayon. Meron pa rin, nag-exist pa rin hanggang ngayon. Ako mismo gumaling eh. 3 beses na ako gumaling in Jesus' name. Paano ngayon yan? Naalala ko, nagbi-business pa kami ni Pastora. Yung customer namin nagbayad sa amin. I think that was 1979. 1979, ano? 1979. Nag-advance payment ng 500,000. Ang laki nun. 1979, magkano yung 500,000? Tuntua kami. Yan, pagdagdag puhunan yan, pagdagdag puhunan. Diniposit na niya. Kay Brother Calaw, deposit mo na. Diniposit doon sa bangko. Diniposit. Ayun, tuntua kami. Kinabukasan, hapon na. Dumating sa amin, yung manager tumawag, Mrs. Santos, Mr. Santos, yung bangko po nagsara. Ano? Nagsara yung bangko. Eh, hindi amin yun. Binayad lang sa amin yun, kaya babayaran namin yun, sigurado. Paano gagawin namin? Eh, manager's check. Pag manager's check, pagpasok niyan, dire-diretso yan. Wala makakapigil dyan. Pray kami, pray ako, iyak, Lord, paano ito? 500, Lord. 500,000. 500,000. Ang laki nito. Milyon na ngayon yun. Hindi ko lang kailang milyon ngayon yun. Paano ito ngayon, Lord? Babayaran namin yan. Paano namin bubunuin yan? Hirap bunuin yan. Ang dami yan. Pray kami. Dito, pray doon. Pasok kami sa kwarto ni Pastor Les noon eh. Pasok ko doon, pray ako doon. Si Pastor, doon sa kwarto namin, pray din siya. Pray kami lahat. Wala ka noon tumawag sa kanya. Tumawag sa kanya yung mismong nag-issue. Ano sabi nga noon? Mare, kumpare namin eh. Mare, liga, punta tayo sa bangko. Baka sakali, mapag-usapan natin. Tumawag din yung manager ng bangko. Sige, baka sakali, pag-usapan nyo. Baka sakali. Pagdating doon sa bangko, ano sabi ng manager ng bangko? Yung nag-issue ng check mismo, yung bangko nag-issue ng check. Ano sabi nga doon? Hey, Mr. Ganto, Mr. Santos, Mrs. Santos, okay na po. Mababalik na po yung 500,000 ninyo. Mababalik yung 500,000. Bumalik yung 500,000. Why? May miracle pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, just have faith in the name of Jesus Christ. Nandyan ang miracle, nandyan ang healing, nandyan ang prosperity, nandyan ang power ng Lord. Kailangan tanong, what kind of faith? Kasi may faith naman tayo eh. What kind of faith? Okay, verse 17, 19. Acts 4. But so that it spread its mouth further among the people, let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. Next. So they called them and commanded them not to speak at all, not teach in the name of Jesus Christ. Wala na yung pangalan na yun. Wag na. Okay na. Eto na. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Kung tama rin daw sa harapan ng Diyos
na makinig kayo sa isa kesa sa Diyos, hindi kayo nahumusga kung sino dapat namin pakinggan. Yun ang sagot nila. Next, ito mabigat. As for us, para sa amin, we cannot help. Hindi namin mapigilan na ang aming sarili magsalita about what we have seen and heard about His name. Hindi namin mapigilan. Yung sabi niya gano'n. Next, sa Net Bible, for it is impossible for us not to speak about what we have seen and heard. Imposible hindi kami magsalita tungkol sa kay Jesus Christ sa pangalan ni Lord. Imposible. Imposible sa kanila. Sa Tagalog, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig tungkol sa pangalan ng Lord. Pinag-uusapan dito po. Doon naman sa King James, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Ano sabihin nun? Yung faith na yun cannot be hindered by anyone and by anything. Hindi kayang pigilan yung faith na yun. Yung faith sa pangalan ng Lord, walang makakapigil po. Kaya sa atin dapat, walang nakakapigil. Gamit ka ng gamit ang pangalan ng Lord in the name of Jesus Christ. Nesakit in the name of Jesus Christ. Kakain, pray in the name of Jesus Christ. Hihingi sa Lord in the name of Jesus Christ. Wala kang parking in the name of Jesus Christ. Yan pa isa. Pambihirang mga borang ng ginigaya. Pati parking inaasa sa Diyos. Ano sinabi ng Colossians 3:17? Balik mo nga uli. Anything you do and say, do it all in the name of Jesus Christ. Ba't ka pa nagtataka, lahat daw na sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, gawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Di wala kang parking, in Jesus name magkakaroon kami, in Jesus name magkakaroon kami. Ilan sa ating dito nakaranas niyan? Punong-puno talaga, pero magugulat yan, pagdating mo ron, may parking ka. Hindi lang iniisip ang Diyos ang gumawa noon, nagkataon lang. Oh, sa inyo nagkataon, sa amin hindi. Meron kaming in Jesus name. Anything and everything, gagawin mo, sasabihin mo, do it, say it, in the name of Jesus Christ. And that is faith in His name. Faith in Jesus' name. Nakukuha po natin. Ba't ako ginagamit ko in Jesus' name? Parang wala effect. Yan ang magandang tanong. Dahil gusto na Lord paglabas nyo rito, puro kay in Jesus' name. In Jesus' name, di ulan ngayon. In Jesus' name, di ako mababasa. In Jesus' name, meron ako masasakyan. In Jesus' name, di ako madatraffic. In Jesus' name. Yan. Siya. Si Pastora. Pag may-traffic, nagre-reklamo ko minsan. Sobrang traffic. Hindi, pray ka lang. Pray tayo. Sige, pray tayo. Lord, sa Orseto po, hawiin mo ang traffic na ito. Hawiin mo ang traffic na ito. Magugulat ka, lumuluwag. Why? In Jesus' name. In Jesus' name. Kung hindi, gagawa ng way, Lord, palilikuin kasi gano'n, maluwag. Why? Ang buhay natin lahat, orchestrated ng Lord. Kung pababayaan mo lang kumilos ang Lord sa'yo, siya mag-orchestrate ng buhay mo, siya mag-guide ng buhay mo, siya maglilid ng buhay mo, siya mag-guide sa buhay mo, siya na mismo. Siya na nga nagpapagamit ng in Jesus' name eh. Para maku-empower na in Jesus' name eh. Siya mismo nagpapagamit, papaisip sa'yo. Ngayon, bakit nga ba minsan hindi? Acts 19, 12, 16. So that even handkerchiefs, aprons, were brought from his body. Ito, apron, tsaka panyo po ni Paul. And the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Panyo lang ni Paul. Panyo lang. Binibigay. Gumagaling. Why? At siya yung pinagpe-pray ni Paul in Jesus' name. Gumaling ang humawak nito. Gumaling hawak nito. Now, then, next verse. Some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord. Ginaya sila. Jesus over those who had evil spirit and saying, we exorcise you by the name whom Paul preaches. Oh, ginapit. Yung katulad na sinasabi ni Paul in Jesus' name, ganun din kami. In Jesus' name, lumayas kayo. Next. And there were 7 sons of Sceva and Jewish chief priests who did so. Ginawa rin. And the evil spirit answered and said, Jesus, I know. Dapat pala ang demonyo, kilala ka. Eh, kilala man ako ng demonyo, ba't hindi lumalayas? Kilala kang late.
Yan ang problem eh. Baka hindi nyo alam, walang demonyo rito. Meron yan. Yan, nakikinig nga kayo. Busit na busit na nga eh. Eh, biro mo, makikita ng demonyo. Pupunta ka rito. Alas 9, tapos pupunta ka rito. 9:30. Bisan 10 o'clock na. Ito, demonyo. Pinapalakpakan ka. Praise the Lord. Ito na, suki ko. Ayan o. I know Jesus. I know Paul. Kilala ko yan. Kilala ko si Paul. Kilala ko si Jesus. Kayo. Sino kayo? Eh kami late nga. Hindi pwede. Hindi pwede. Now, ano ginawa ng demonyo? Next. And the man whom the evil spirit was lift on them overpowered them and prevailed against them, and that they fled out of the house naked and wounded. Hinubaran sila, binanatan sila ng demonyo. Why? Hindi sila kilala. The devil said, Jesus, I know. Paul, I know. What does the devil mean by this? Ano ibig niya sabihin? Na si Jesus, kilala ko. At si Paul, kilala ko. Bibilisan natin ng konti. Philippians 2, 5-8. Let this mind be in you, which has also in Christ Jesus. Itong isip nito sana nasa inyo din, katulad ng kay Lord. Being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya pinantay yung sarili niya sa kanyang pagka-Diyos o hindi niya pinagara yung kanyang pagka-Diyos nung oras na yun. Hindi po. Instead, made himself of no reputation. Ito, dito marami bumabagsak. Yung reputasyon ko masisira. O kapag lalapit, yung reputasyon ko masisira. Reputasyon ko, hihingi ko, hindi pwede. Reputasyon ko masisira. Diyan tayo. Pero siya, made himself, ginawa niya yung sarili niya of no reputation, taking the form of bond servant, hindi lang bond servant, and coming in the likeness of man. Katawan tao siya. Diyos siya. Diyos na katawan tao. Next. And found in appearance as a man, He humbled himself. Andon ang sikreto. He humbled himself. Paano niya hinumble ang sarili niya? And became obedient to the point of death. Even the death of the cross. Ano ibig sabihin? Kanya po kilala ng demonyo. Si Lord alam ng demonyo kung paano nag-humble down yung katawang ginamit ng Diyos na yung paano nagpakumbaba ito na mawala na ng reputation at mamatay ng ganong klase ng kamatayan. Ibaba yung sarili niya ng ganong kababa yung sarili niya. Samantalang yung Diyos nasa Kanya. Nasa Kanya ang Diyos, walang kasalanan, pero pumayag na bumaba ng ganon at mamatay sa pinakamababang kamatayan, which is crucifixion. Yan ang pinakamababa. Binaba niya yung sarili niya ng napakababa, pinakamababa sa lahat. Dahil titsakin ko sa inyo, lahat ng mga kilalang tao, mayayaman tao, maaaring nanonood ngayon, hindi lang gagawin yung ginawa ng Lord. Na gano'n mamamatay ka ng gano'n alang-alang sa kasalanan, hindi gagawin niya. Foolishness sa kanila yan. As a matter of fact, the book of 1 Corinthians 1:19 or 1:18, ano sinabi gano'n? The message of the cross is foolishness sa kanila. Ang message sa cross sa kanila, foolishness. Mamatay sa ganun, foolishness. Yan po sa kanila sa mga kilalang tao. That's foolishness. Hindi ako foolish para gawin ko yan. But God, who was manifested in the flesh, ginawa niya. Nagpakababa siya ng ganun. Ganun kababa siya. The result. Therefore, nagpakababa yung katawan ko. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Kanya binigay yung pangalan ng mataas sa lahat dahil bumaba muna yun bago binigay yung pangalan yun. And at the name of Jesus, every knee shall bow of those in heaven and those on earth and those under the earth. Next. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. In other words, si Jesus kilala ko kung paano Unang-una, Jesus' name, Jesus is the name of God. Alam ng demonyo. Pangalawa, alam niya yung ginawang humility nito. At alam din niya gano'ng ka-humble si Paul. Alam niya.
Pag may bisa ang pangalan ng Lord sa iyo, ibig sabihin ng tinataas ng Lord ang pangalan niya sa pamamagitan mo. Ikaw ang gumagamit. Pag hindi tumataas, ibig sabihin nun, mataas yung pride mo kaya hindi maitaas yung pangalan ng Lord. Naunawaan mo natin. Pero kung bababa ka lang, magpapakumbaba ka katulad ni Paul, katulad ng Lord, tityakin ko sa iyo. Kada gamit mo ng pangalan ng ating Lord, makikita mo ang power ng pangalan ng ating Lord. Makikita mo ang Diyos na doon, tataas ang pangalan niya, the name above every name. At yung lahat na hinihingi mo sa Lord, darating sa iyo in due time. In due time, darating sa iyo. Come on, let's grab our hands to the Lord. Basta't sa pangalan, in Jesus' name lang, ang Lord ang bahala sa atin. Woo! Now, please, saints, to all of you, mula sa araw na ito, please listen to me. Mula sa araw na ito, gamitin niyo for me in Jesus' name. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will live, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At the count of three, pray tayo. In Jesus' name, hingin ninyo yung kailangan sa Lord. Faith in His name. Faith in His name. Faith in His name. At the count of three, pray tayo. 1, 2, 3. Pray! Come on! Pray with boldness! Oh, hallelujah, Lord. Pakinggan mo panalangin ng mga anak ko, Diyos. Pakinggan mo panalangin ng anak mo, Lord. Pakinggan mo kahilingan nilang lahat, Panginoon. And we ask this in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, ask. Ask in Jesus' name. Have faith in His name. Have faith in His name. Pakita mo malakas ka. Pakita mo sa Lord na malakas ka. Pakita mo naniniwala ka na sa iyo pangalan ng Lord. Pray with boldness, with boldness, with boldness. Glory to God.
po, Diyos na nasa langit. Naniniwala kami, Panginoon, na totoo lahat ang sinabi mo, Panginoon ko. Sa oras na ito, Panginoon, nananampalataya kami sa pangalan mo, Diyos. At yung lahat na nag-pray sa umagang ito, Lord, lahat na nag-pray, pati sa nasa television, Panginoon, ay tinugon mo na sa oras na ito, Lord. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, kami nagtitiwala sa pangalan mo. Kami naniniwala sa pangalan mo. Kami nananampalataya sa pangalan mo. Kami naniniwala, O Diyos, na nanangasamin na hiningi namin, Lord, sa pangalan mo, Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, be it unto you. Be it unto you. In the name of Jesus Christ, be it unto you. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinasasalamatan ko na ngayon pa lang, Lord. Pinasasalamatan ko na, Lord. Inaangking ko na, Lord. Inaangking ko na, Lord. Inaangking ko na, Lord. In Jesus' name. Sa ngayon po ay hindi po accident ang pagkakapunta ninyo dito. Ito po ay isang tinakda ng Lord sa araw na ito. Pupunta kayo ngayon dito, marinig ninyo ang salita ng ating Lord. Malalaman ninyo na sa buhay natin, lahat tayo may pag-asa sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Lord sa atin ito, para lahat tayo, alam ko marami sa inyo, nangihina kayo, nalulupay-pay kayo, na sa problem natin dumarating sa buhay natin, kabilang problema. Pero sa pangalan ni Jesus, walang problema hindi malulutas. Basta't nandun ang pangalan ng ating Lord. Pero of course, ang number one reason po kung ba't tayo tinutugon ng Lord ay kasalanan po. Dahil lahat nagkasala po. Lahat tayo po. Mula sa akin, sa lahat na nandito, lahat nagkasala po. At yun ang nagiging hindrance po para hindi tayo tugunin ng ating Lord. Pero may paraan ng ating Diyos. Siya nagawa ng paraan. Kanina sinabi ko na sa inyo, nagpakababa po siya. He died at the cross. Namatay po siya. Yun po yung gospel ng Lord. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan po. Hindi kasalanan, walang kasalanan ng Lord. Tayo may kasalanan pero siya namatay, siya pinahirapan po. Pangalawa, siya po ay inilibing. Pangatlo, siya ay nabuhay na magmuli. Yun po ang gospel ng kaligtasan. Yun po ang mag-aalis ng kasalanan po natin na kailangan gawin po natin lahat. Dahil ang gospel po, paniwalaan ninyo na namatay siya. Paniwalaan ninyo na nalibing siya. Paniwalaan ninyo na buhay siya magmuli. Kasi kung namatay, hindi nabuhay, baliwala po. Kaya nandito yung kanyang resurrection o muling pagkabuhay. Ang maniwala, hindi sapat. Pagkatapos maniwala po ay susundin natin ngayon po ang gospel ng ating Lord. Yun namatay siya, nilibing na buhay. Sa paanong paraan natin susundin? Kailangan ba mamatay tayo, mabuhay, nilibing? Sa spiritual po, gagawin po natin. Pag sinabing kamatayan, apatayin natin ang ating sarili po sa kasalanan po, sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating kasalanan po. Pangalawa, papabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ang bautism po ay hindi po wisik. Lulubog kayo mula ulong hanggang paa. Yun po ang type ng paglilibing sa ating Lord. Lilibing siya, lilibing tayo sa tubig po. At pangatlo, tatanggap tayo ng Holy Spirit po. Yun naman ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil pagtanggap natin ng Holy Spirit, makakaya natin magbagong buhay po. Makakaya natin talikdan o pahinto yung lahat ng kahinaan natin. Magagawa po natin sa power ng Holy Spirit. Kaya sa oras pong ito, pwede ba yuko natin ang ulo natin habang tayo po'y nagsisisi na ating kasalanan po. Sige po, yuko lang po tayo and please repent. Mag-repent po tayo. Oh, hallelujah. Please, to God be the glory. Pag-pray po natin sila habang sila nagre-repent po. Oh, Panginoon ko, nasa harapan mo ang mga tinawag mo, Lord. At ngayon nagsisisi na kanilang mga kasalanan, Lord. Tanggapin mo po ang kanilang pagsisisi, Panginoon. Sapagkat Lord, alam ko ito ay nanggagaling sa puso nila.
Alam mo, Lord, at alam namin na itong gusto mo, Panginoon ko, na ikaw mismo, Panginoon ko, ay kami mismo ay mag-repent sa harapan mo. At ito ngayon ang ginagawa ng mga bisita namin, Panginoon. Nagsisisi sila, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga nagawang kasalanan, Lord, at mga pagkakamali sa buhay. Panginoon ko, hinihiling ko, i-grant mo sa kanilang kapatawaran. Patawarin mo sila, Panginoon, dahil lahat naman kami nagkasala. Lahat kami mga tao mahihina, Lord, kaya lahat kami nagkakasala. Ang hinihingi ko sa inyo, Lord, ay yung kapatawaran nila, Panginoon ko. At tulutan mo sa kanilang sinasambit na ito, Lord, sa kanilang mga bibig, Lord. Patawarin mo bawat isa, Diyos. Patawarin mo po ang bawat isa. Oh, hallelujah. Sa oras pong ito, pwede ba taas natin dalawang kamay po natin? Siguro mga bisita, taas natin dalawang kamay natin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na pagtanggap. Sumunod kayo sa akin po habang nakapikit ang mga mata at nakayuko ang ulo natin. Sumunod kayo sa akin. Amang banal na nasa langit. Sa oras na ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aking kasalanan. At sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang Diyos na buhay. At maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin. At ako'y in-invite mo sa lugar na ito. At narinig ko, Panginoon, ang kapangyarihan ng pangalan mo. At naniniwala ako, Panginoon, sa magitan ng kapangyarihan ito, ay pinatawad mo ako sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, brothers and sisters. Tapos po nito, sumunod lang po kasi may banner na green. May sasabihin lang po sa inyo. 5 minutes lang po yan. Sige po, diretso na po tayo. Sige po. Diretso na po tayo po. Amen. Praise God. Napakagandang mensahe po ng Panginoon sa atin lahat. At ito po ay paalala ng ating Diyos sa atin na pag tayo po ay isang tunay na alagad ng Diyos, alam natin kung paano natin gagamitin ang pangalan ni Kristo. Amen. Sa atin, minsan parang baliwala lang pangalan ni Kristo. Pag binanggit natin yan, talagang may power yan. May authority yan. Kaya kung minsan hindi nag-e-effect ang prayer natin kasi pag binanggit mo pangalan ni Jesus, parang wala lang. So sabi mo sa katabi mo, dapat banggitin mo yan with authority. Sabi mo nga, o yan para makuha natin ang blessing ng ating Lord. Samantala po, tayo po inadako sa ating offertory, Proverbs chapter 11, verse 24. There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Tunay nga po, napakabuti na ating Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay binibiyayaan niya. Di po ba? Kaya lang kumisan, kanya-kanya po tayong style ng paghawak ng blessing ng ating Lord. Kumisan, pag binibigyan tayo ng Panginoon, sobrang hawak na hawak po natin. Kumbaga parang napakahirap lumabas ng pera sa'yo. Pero ang sabi sa binasa natin, yung mga humahawak ng pera na marunong siyang mag-scatter nito o magbigay sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, ay lalong nagkakaroon. Yun ang mga tao na kung saan pag binigyan siya ng Lord, lahat ng yun talaga sa kanya, kip niya yun. At wala kahit isang singkong lalabas, lalo naman nawawalan at napupunta sa kahirapan. Kaya tayong lahat, aral po yan sa salita ng Diyos. Pag binigyan tayo ng Panginoon, meron pong portion niyan para kung sino ang ating pong babahaginan. Amen? At ngayon po, ay isa sa portion na binibigyan ng Lord sa atin ay para po sa kanyang gawain. Alam ko po na patuloy po ninyong natatanggap ang napakalaking biyaya ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagtulong sa Kanya. Meanwhile, for complete details of our online giving,
please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. And maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating po magagawain. And also, let's unite for our congregational fasting on June 21, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Elsa Show Trade Hall. And to all businessmen and professionals, celebrate your dads at ABC Refills Father's Day Special on June 25, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,000 pesos per head and you can message ABC's Facebook page to join. Tumayo po tayong lahat. At bago tayo manalangin, sabihin mo sa katabi mong, I'm blessed. Alam po ninyo, pag pumupunta tayo sa gawain at nakikinig tayo, meron po tayong tinatanggap. Kaya dapat doon sa tinatanggap natin, hawak-hawak natin yan. Nakalagay dito sa puso natin, nakaukit yan dito sa isip natin at atin pong ipamuhay. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Totoo nga po, Lord, na kami po ay tinawag na Kristiyano. Kaya lang po, Lord, kung minsan nawawala po kami sa wisyo at para bagang mga kilos at pananalita namin ay hindi po Kristiyano, pahingi po ng tawad, Lord God. Nakita namin kung paano nanampalataya ang mga disciples, kung paano nila ginagamit ang pangalan mo that in Jesus' name, kayang-kaya nilang magpagaling ng may sakit. Kaya lang ginagamit nila ito with all their boldness and with all the authority and with all the faith sapagkat itong pangalan na ito ay taas na pangalan na kung gagamitin namin ito sa tamang paraan, Lord God, sure ball, lahat ng mga ipagpe-pray namin ay matatanggap namin. Kaya Ama, tulungan mo po kami sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay lubusan kaming manampalataya upang matanggap namin, Lord, ang katugunan sa lahat po ng mga prayers namin. Kung meron mang hahadlang, Lord, hayaan mo na masabi namin kay Satanas na kami ay tinuturuan mo at kami ay ini-educate mo at kami ay tinetrain mo, Panginoon. Salamat ng marami sa aming beloved Bishop na patuloy mong ginagamit sapagkat alam namin, Lord, lahat ng tinuturo niya sa amin ay nanggaling po sa dakilang kalooban mo. Salamat po, Diyos. Patuloy namin pinapanalangin ang lahat po ng mga tumanggap sa harapan. Nawa po ay hindi lamang sila ngayon tumanggap, kundi lagi-lagi na silang dadalo ng mga gawain. Yung mga nag-invite sa kanila ay tulungan sila, Lord, na ma-follow up sila. Ganon din po, O Diyos, pagpalain mo po ang lahat po ng mga anak mo na sumusuporta sa gawain mo. Ganon din ang iglesia na to, tinataas po namin, Ama, na kami po'y gamitin mo upang maparami pa ang mga taong mahahatira ng salita ng Diyos. At kaming lahat, Lord, itinataas namin ang aming mga sarili, Lord, mula ulo hanggang talampakan. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa inyong mga anak. Bigyan mo ng wisdom and knowledge kung paano kakatagpuin ang mga problemang kinakatagpo nila. Ganon din po ang mga piskal ng pangatawan. Ingatan mo po sila sa mga lumalaganap na pestilence ngayon. And Lord God, ganon din po ang financial, Lord. I-boost mo masaganang pagpapala. Yaman din lamang na naririnig namin, nakikita namin na ito po ang siyang hangad mo sa amin at siyang pangako mo sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan, ingatan mo pong bawat isa. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G
code ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Come as you are and experience the joy of worship, the power of God's Word, and the warmth of a church family. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. The power of God is here to empower, restore, and refuel us. All we need to do is seek. Take a step closer. Join our congregational fasting on Saturday, June 21 at the Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. The first devotion starts at 9 a.m. Calling all businessmen and professionals. Celebrate Dad at ABC Refills Father's Day Special on June 25, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. For only 1,000 pesos per head, enjoy a memorable evening filled with great food, inspiring moments, and special surprises for the whole family. Don't miss this chance to honor the fathers and father figures who lead with love and strength. Involved in our discipleship cause as our 1FC training resume. Mark your calendars and don't miss any of this spiritual equipping. 1FC Practicals Session 4, Facilitation and Developmental Learning on June 30, Monday, 7 p.m. via Zoom. Registration fee is 100 pesos. 1FC Question and Answer Session on July 2, Wednesday, 7 p.m. via Zoom. Registration is free. Meanwhile, the 1FC Foundation's Book Tree is set on a new date. See you on July 19, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Registration fee is 300 pesos. Sign up every Sunday at the 1FC Corner or via the QR codes to join. The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. You can find us at the press room just beside the baptism area. We are open from 7:30 to 8:30 in the morning. Feel free to drop by, settle in, and make the most of your 1FC time. See you there! Catch IDO4 songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. Hallelujah. Remember all He's done. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now.
always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God, your kingdom